Okay, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play, at bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market and cryptocurrency. So update lang po tayo guys ulit, no, sa mga top trending stocks. So don't forget to follow my account sa my Instagrams kung meron po kayong account dito, no? So let's start with dito. Ayan. So i-check natin dito guys. Hindi, syempre punta tayo sa weekly chart, di ba? Yan, para mas madali yung ating ating analysis. So base po dito, we have here, okay, so ang sabi po natin kahapon, so ang ating next target price is around 14 to 15 pesos, no, which is okay. So na-reach naman guys, di ba? 14.77 eh. So we have here the breakout, no? Ayun, so may 13 pesos. So sa part na to, since siya ay fresh breakout guys, so bali support natin is around here. Ayan. So sa may 13 pesos guys, ano? Support. Okay. So dyan po sa part na to, yan, support. Kasi pagka fresh breakout guys, so ang tendency po niyan is magkakaroon siya ng pullback, no? And so may support. So this is possible support and resistance flip, no? So yung dati pong resistance is mag-act as support ngayon. So bali yung ano natin dito, support is around, ayan, sa 13 pesos. Diba? Tapos, okay. So, let me check. Oops, wait lang. Kasi kahapon guys, hindi ko nasabi to, no? Ito si Fibonacci extension tool, no? Diba? So, base po dito, kung titingnan natin is nahit na si 786. Diba? So, ayan. So, nahit na po guys, ano? So, very exact yung ating retracement tool, ano? So, from here, so, nag-drawing tayo, swing low, swing high, tapos swing low. Oh, ayan. Ayan, so na-reach na po, ano? Si 14.7, which is ito, si 1.786 Fibonacci line, ano? Ayan. So bali bukas ay possible mag-ano tayo dito, mag pullback tayo rito guys, no, sa may 13 pesos. So tingnan natin kung mag-hold dyan. So kung siya naman ay bullish pa, edi possible magre-retest ulit to dito. Ayan, sa may 14.7 pesos, no. Ayan, tapos balik tayo sa daily chart. Super init. So wait lang at magpupunas lang ako. Oh, ayan. So dito po sa ating daily chart, so pinush po siya kanina, no. So very evident naman, pero kung papansinin natin, siya ay red candle na. Red candlestick, no? So, siya po ay nag-open sa part na to, tapos binuhusan dito, guys. So, we have a swing, okay? So, from here, sa 13 pesos, tapos hanggang dito sa 14.75, no? Pwede sukatin natin kung ilan yung ano niya, percent swing, no? Percent swing, ayan. Okay, so almost ano siya,
15% na si dito. Ayan. So, bali sa part na to, para siyang spinning top. Diba? So, mag-search tayo ng spinning top. Bearish spinning top. Spinning top. Ayan. Okay, parang ganito itsura niya guys, diba? So, bearish spinning top. So, like this one. Diba? So, we have here, ito yun, spinning top bearish. So, tignan natin. So, sabi dito, spinning top. So, small body. Tapos, mahabang wick, sa taas at baba. Okay. O, yan. So, ito po yung example, So, bearish, reversal, possible. Ayun, pag nakakita tayo ng spinning top sa may taas, So, possible, siya ay reversal. Ayun, So, kahit anong kulay, kahit siya ay berde or pula. Ayan. So, ang babalik tayo dito, ayan, kay dito, siya ay possible spinning top siya. Ayan, pero tignan natin kung bukas ay tayo, kung meron ba tayong dito, confirmation candle. Ayan, so possible pa lang naman 'di ba? So, ayan. Tapos sa moving average 50. So medyo malayo 100. Tapos 200. So still intact pa naman din 'to, Tapos kay cloud. So kay cloud naman pataas pa rin, guys. O, diba? So si upper and si lower is pataas pa rin. Ayan. Pero tignan natin kasi sa sa candlestick niya is okay, so possible to? Reversal or pullback, Ayan. Tapos dito, guys, okay, sa RSI natin. Okay, so na-hit na yung ating resistance dito sa overbought area, diba? O, ayan. So, na-hit na po. So, titignan natin yan. Ayun, diba, na-hit na? 1, 2, and 3. So, almost nasa na siya, 93. O, ayan. So, tignan natin kung siya ay magbe-breakout dyan, Ayan, sa may resistance. Tapos, so, sa ating MACD, so, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line, diba? Tapos, sa histogram, higher highs pa rin. Okay. Tapos, dito rin, guys, okay, pataas pa rin ng pataas. So, right now, wala pa tayong pullback dito, Since then, nung siya ay nag-breakout sa part na to. So, dito yun, nung December 28. So, since then, nung siya ay nag-breakout, wala pa po tayong sell-off dito, Ayan, pataas pa yung trajectory. So, ingat na lang po, sa buhos. Ayan. So, tingnan natin yan. Tapos, so, next natin si ASEN. So, tingnan natin to si ASEN. So, base dito. So, we have here a bearish red candlestick. Diba? So, mahaba yung wick sa may taas. Okay. So, ang susukatin natin to. Ayan, so wag na pala nating sukatin. So, bali yung support is here. Okay, so dito. Sa 8 pesos, Sa 8 pesos yung support. So, bakit dun, guys? So, bakit nga kaya, Kasi,
Kung titignan natin dito, siya ay trend line eh. Since nung March, no? 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, and yun. So, breakout sa part na to, no? And kaya possible siya ay mag-pull back right here. Andyan, sa may ano natin, ano, sa may trend line. And kung titignan natin to, so para siyang ano eh, siya ay dark cloud cover pattern, ano? Diba? So, dapat kasi yung previous or yung kanyang last candlestick or yung pinaka body na to is magko-close, okay, more than 50% no previous body, ano? Eto, yung candlestick na to. Diba? So, almost 50 naman siya, diba? So, mukhang kalahati naman siya. Ayan, so possible nga ganun, ano? Ayan. Tapos, wait lang. Okay, so ganun nga siya. So, sa moving average naman, okay, 50, tapos 100. So, still intact pa naman din, ano? Tapos 200, 50, 100, 200, okay. Tapos kay cloud, so kay cloud naman, so pataas pa rin parehas, ano? Si upper and lower cloud. So, diba? So, dito naman, so medyo siya ay flattened na eh, no? So, diba? So, para siyang double top, no? First and second. Ayan, tapos nag-pull back na siya rito. Ayan, so may overbought area, no? So, bali sa part na to, yung ating support or yung ating trend line is here. So, check natin. It's possible dyan, ano? So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, possible ganyan yung mangyari. Yan sa part na to, no, sa may trend line. Tapos kay MACD, diba? So since this indicator is lagging, kaya siya ay hindi pa lumiliko pababa, no? Okay, so tignan natin bukas to kung paano siya magre-react sa may price action. Tapos sa may volume, so, sa volume naman, wait lang. So, medyo nag-sell off na siya, diba? Pero tignan natin kung bakit siya nabaluktot. Diba? So, bakit po siya nabaluktot? Kasi meron tayong trend line dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and boom, 7. Diba? So, bali sa part na to, yung ating magiging support dito is medyo malayo, ano? Diba? So, eto guys yung ating support. Ayan, so medyo malayo. So, next natin sino ba to? COL. Ayan, so marami nagre-reklamo kay COL eh, kasi nga naglolo kay server, ano? Ayan, pero so tingnan natin. Ayan, kasi trending din eh. 'Di ba? Dahil nga doon. So sa part na to, even though na siya ay naglolo ko, so still pataas pa rin siya, no? 'Di ba? Ayan. So, wait lang. Ayan. So, sa part na to, na-reach na po yung ating target price, no? Ito. Si cap pattern, ano? So, we have here a parabolic run kay COL.
Ayan, so may 34.75 pesos yung ating target price, no? Base po dito sa ating cap pattern. So, ito siya. Ayan si cap pattern. Ayan. So, bali dito, so much better kung sa weekly chart. Yan, para mas kita, no? O yan, so meron tayong trend line kasi rito eh, 'di ba? So we have here 2007, so first touch, tapos second 2012, second touch, no? Tapos possible nga dito sa part na to. Ayan, so may 37 point something. So let's say sa 37.5 ano, pesos. So, ito po yung pinaka-target price natin kay COL. Ayan, kasi trend 2 eh. Diba? Ayan. So, let's go back sa, ano. Ayan. Sa daily chart, no? So, i-check po natin yung mga, ano niya. Moving average, 50. Tapos, 100. Then, 200. So, still intact pa naman din, ano? 50, 100, and 200. Tapos, kay cloud, so, pataas pa rin naman. Diba? So, i-check natin sa mga indicators. Let's start with RSI. So, dito po, siya ay nasa resistance na. Diba? So, resistance po yan, ano? Kay RSI. So, we have here, 1, so, almost na-touch naman, ano? 2, 3, and 4. So, possible pagka siya ay nakapanik. So, ang next ano natin dito, resistance is around 96 na, no? Or here sa part na to, sa 92 muna. Diyan guys, dito sa part na to. Ayan, so tingnan natin. Tapos, okay. So, dito naman kay MACD, so nagda-diverge pa rin kasi nga ano to eh. Laging indicator to, diba? Ayan, so medyo ano siya, delay, no? So, delayed siya minsan. Or madalas pala kasi nga siya ay laging indicator. So, dito sa histogram, higher highs pa rin, no? Tapos sa volume. So, sa volume naman, so mukhang magbe-breakout to guys, no? Diba? Ayun, no? Ayan, so malapit na siyang mag-print out ng higher high. Ayan, pero tignan natin kung magiging successful na bukas. So, next natin, si MM. Okay. So, marami ring ano dito eh. Happy kid, ano? Yan, KMM. So, based dito, so, meron ba tayong trend? Meron ba? So, ano ba to? Check natin, guys. So, just in case na meron tayong trend. Ayan, so, possible, ito kasi trend niya. So, wait lang, ano? At magbubura tayo para mas, ano, mas clear, guys. Ayan. So, minsan kasi hindi ko nakikita, no? Yung mga trend. Pero sa part na to, tignan natin kung siya ay valid, no? Na trend. Trend line 1, okay? 2. And possible dito, guys. 3. Pero tignan natin. So, bali mag-adjust tayo ng konti, ano? So, much better dito, guys. O, dyan. So, pwede sa part na to or here. Diba? Dyan. No? So, tingnan natin kung saan hihinto dyan. So, bali pangalawa, mas matigas to guys. Eto. Ayan. Kaya, ano. So, much better dito tayo mag-ano na support, no? Ayan. So, we have 1, tapos 2, 3, 4, and 5. Diba?
So unlike dito sa may taas, 1 tapos 2, no? Ayan. So medyo hindi to valid si second trend line, no? Ayan. So bali ang tentative support natin dito kay MM is here. Okay, so dito po, no? Sa 7.3 pesos. Tapos yung next is here sa part na to. So let's say dito, guys. Ayan. 6.75 pesos. Ayan. So we have 1 tapos 2, no? 6.75 pesos. O, dyan. So bali dito, okay, kung papansinin natin, ano? So hindi natin to nakita. So we have here high. Okay, high, higher high sa price action. Tapos sa mga indicators, lower high. Diba? So wait lang at burahin natin. Medyo ano siya eh, intrusive eh, no? Diba? High, lower high. So possible yung playout po na to is bearish divergence. Diba? Ayan, KMM. Tapos kay MACD, so we have here a bullish crossover kay MACD, no? Tapos okay, sa histogram, higher high, no? Then sa OBV, so siya ay nasa support na. Ayan, pero tignan natin kasi possible pa rin na malaglag yan eh. O, diba? So medyo intrusive yung ating mga drawings. So bali dito, titignan natin, ano? So pagka hindi nag-hold dyan, so ang next is dito na sa part na to, yung support. No, ayan, ano? So dito po, okay, around here. Ayan, so mag-save tayo kahit isang chart lang, no? Ayan, so hindi na na-update yung ating chart eh. Okay, so let's continue. So next natin sa APL. So dito po kay APL, so pinush lang to, no? 'Di ba? So tinulak lang papataas tapos binuhusan din, guys. So from here 0.16, so siya ay pumanik 0.20. So almost parang 25%, no? Ayun, no, 'di ba? 25%. Pero sa part na to, kung titignan natin, so masyadong malakas yung ano dito, mga bears, no? Or yung selling pressure, guys. So mas dominant dito, no? Ayan. So that's why si candlestick is nag-create ng super long na wick. Long wick, no? Ayan, no? Super haba ng wick natin sa may taas. So meaning po niyan, so kay APL is malakas yung selling pressure dito. Ayan, sa may price na to, no? Which is around 0.2 to 0.18. Diba? So bali sa part na yan, kung titingnan natin, para siyang ano, no? Shooting star. O, diba? Yan, pero tingnan natin kung siya ay magpiprint out bukas ng confirmation candle, ano, na siya ay bearish. O, ayan. So i-check natin. Super bullish eh. E, tingnan natin dito sa weekly chart para mas madali, no? So based dito, meron tayong trend. Okay, so meron tayong trend line. Pero kung papansinin natin dito sa candlestick natin,
So, same lang din, ano? Diba, super haba ng wick sa may taas. Ayan. So, yung support natin dito is medyo malayo kasi, no? Okay, sa may trend line. So, which is around sa may 0.11, guys. Okay, so, ito yung trend line natin. So, medyo malayo, no? So, from here, sa may trend line, so, siya ay up by 41%, no? Diba? Yan, kasi trend line 2. So, tignan natin kung babalik dito yan, ano? Sa 0.12 pala, ayan. Okay, sa may 0.12 possible. So, this is for the, ano, no? Weekly chart. Okay. So, paano dito sa may, ano natin? Sa may daily chart. Okay, so based dito possible. So yung support natin is here. Okay, so medyo may stop dito eh. 0.13 ano? Or sa part na to, .12 naman. Nandiyan, ano? So, tingnan natin guys. No, ayan. Tapos, so sa ano natin, sa moving average, 50. So, medyo malayo, ano? 100. So, still intact pa naman. 50, 100. Tapos, 200. Ayan. So, okay pa naman, guys. Tapos, kay cloud. So, super taas no kanyang trajectory. So, diba? Ayan, so parabolic din to guys, no? Ayan, no, pataas. So, pagka ganyan, delikado, no? Diba? So, dito naman sa indicator, so, siya ay nakapanik na rito sa 90, ano ba to? 96, no? So, medyo, ano yan? Medyo delicate yan guys pagka ganyan nakataas yung RSI. So we need a breather, no? So pagka super taas na nung ating RSI, di ba? Tapos kay MACD, so nagda-diverge pa rin. Okay, pero kung papansinin natin sa may price action is siya ay nag-print out na ng ano, no? Possible lang, no? Possible reversal pattern, no? Which is bearish nga. Ayan. So, dito po sa volume naman, so this is the risky part. Risky part, no? Ayan, kay APL. So, bakit po natin nasabi? Kasi, since then, okay, December 22, wala pa siyang pullback, no? Okay, so, di ba pataas ng pataas? O, ayan. So, yan po yung mahirap dyan, ano? Kasi, baka biglang magkabuhusan pagka ganyan. Ayan. So, be ready sa mga mangyayari. So, especially sa mga, COL users, no? So, medyo hindi okay yung service nila ngayon, eh. Yung server nila, di ba? So, next natin si PHA. So, dito po kay PHA. So, i-check natin. Okay. So, parang spinning top to. Diba? Pero tignan natin, no? So, bali dito sa part na to, meron ba tayong trend? Okay. So, parang meron tayong trend dito, guys. Wait lang. So, medyo hindi visible, eh. Okay. So, ito yung trend niya, no? Diba? So, we have here 1, tapos 2, tapos 3. So, sa may baba naman, guys, kung titingnan natin, okay, so meron din tayo rito, no? So, wait lang. At mag-adjust tayo ng konti. Ayan. So, we have here 1, 1, 2,
3, and 4. So, possible sa part na to, dito siya. Sa ano ba to? 1.2, no? 1.2 pesos. Yan, kasi trend line to eh. So, pwera na lang kung siya ay magbe-breakout. Ayan, kasi wala pa naman tayong confirmation candle na siya ay bearish. So, possible pa lang pag ganyan, ano? Ayan, kasi na-hit na yung ating trend line eh. So, bali support natin dito kay PHA is around here. Ayan, sa may 1 point, ano ba to? 1.25, no? Pero pwede siyang buhusan hanggang dito, guys. Sa 1 point, ano ba to? 1.15, ano? So, let's say dito, guys. Okay, around here. Okay, sa area na yan. Ayan. Tapos, sa moving average, 50. So, medyo malayo naman, ano? 100. Tapos, 200. So, still intact pa naman din. So, what about naman sa ating cloud? So, sa may cloud, parehas naman papataas. So, bullish, ano? Na, diba? So, what about naman sa mga indicators? So, dito, okay, so meron tayong trend, no? Meron ba? Ayan, so meron nga tayo. So, series of lower highs, 1, 2, 3, and 4. And kung papansinin natin dito, si price action. Ayan, so possible siya ay divergence eh. Bearish divergence, ano? High, higher, high, higher, high. So, ayan. So, tingnan po natin kung magpe-play out yun. Ayan, si bearish divergence, no? Tapos kay MACD, so we have here a crossover. So, tingnan natin kung siya ba ay sustainable, ano? Tapos kay volume, so we have here a fresh breakout din, guys. So, still, siya ay meron pa namang demand. Okay. So, yun nga lang, tignan natin kung siya ba ay sustainable, na. Wait. So, meron ba tayong trend? So, baka lang, no? Okay, so wala pa naman. Diba? No, ayan. So, yung support natin ito, guys. Support. Tapos, save natin. So, last 4 na po. Last 4. So, yung next natin, si MRC, yun, no? Ayan, so mag-wait lang tayo. Ayan, okay na. MRC, guys. So, dito po kay MRC. So, wait lang. So, tinulak. Pero, ayan, so medyo na-reject sa part na to, no? So, may 0.67. So, we have here 1 and 2. 2 touches. Tapos, ito pa yung pang 3, no? Ayan. So, sa part na to, siya ay overshoot eh. Tapos, binuhusan din sa baba. Diba? So, fake out. So, bali sa part na to, siya ay parang shooting star eh. So, diba? Shooting star, guys, yan. So, bali yung support natin nandito. 0.58. So, we have 1. Okay, 1, 2, 3, 4, and possible nga dito, 5. Tapos, meron pa tayong confluence sa ating trend line, ano? Diba? Since, ano yan? Since October, no? Diba? So, we have 1, 2, 3, and possible nga dito. And 4. Ayan, pero ano pa rin natin? Tingnan pa rin natin, guys, no? So, dito ba meron ba tayong trend? Okay. So, sa midsection naman natin, guys. Okay, so meron ding trend dito, no? So, ito yun, ano? 1, 2, 3,
4, 5, and possible dito muna siya mag-hold sa may 0.6. Okay, around here. Oops, wait. Ayan, so magdagdag tayo guys. Okay, around here. Ayan. 0.6, ano? Support. Ayan. Tapos, okay, sa moving average, 50. Tapos, 100. Okay. 200. So, still intact pa naman din. So, what about naman kay cloud? So, kay cloud, medyo flat, no? So, flat si lower cloud. Diba? So, bakit po? Kasi, so, based po sa ating price action, so, wala pa po tayo ditong print out ng higher high. So, meron pa lang is lower high, no? High, lower high. O, diba? O, ayan. Tapos, sa indicator, so, check natin. Okay. So, base po dito, malapit na nating ma-hit yung pinaka-trend line, no? 1, 2, 3, 4, 5, and possible 6. Kung siya ibubuhusan, no? Dito. So, ayan. Tapos, okay, kay MACD naman, so, possible crossover to bukas, diba? Okay, no? So, si MACD line and signal line is nag-converge. Okay? So, possible playout po dyan is bullish crossover, no? Okay, pero tignan pa rin natin kasi possible na fake out yan, eh. Diba? Ayan. Tapos sa volume, so we have a breakout. Okay, so meron pong demand to, no? Sa MRC. Diba? Ayun, no? So, siya ay nag-print out ng higher high. So, save po natin yan. So, yung next is sa FNI, no? Ayan, so wait lang natin. At medyo mabagal yung ano natin, eh. Yung internet natin. Ayan, okay na. So, next, si FNI. Okay, so i-check natin. FNI. So, base po dito. I-erase na natin yan at medyo, ano na, eh. Siya ay medyo intrusive na po, ano. Ayan. So, check natin sa weekly chart. So, siya ay nasa resistance pa rin, eh. Diba? Ayan, no? So, resistance pa rin yan, guys. Diba? So, which is around sa 3 pesos, no? So, pagka nag-breakout, so, what's next kay FNI? So, bali sa part na to, ito. So, ito po pwede. Okay, around here, no? Sa 3.6 pesos. Ayan, so possible, pwede ron. So, let's go back sa daily chart. Okay. 3 point, ano mga sabi natin? 3.6. So, tama ba? Ayan. So, 3.6 yung next, no? Next target. Ayan, kay weekly chart. So, dito naman po sa daily chart, kung titignan natin, so, meron ba tayong ano dito? So, same lang din kasi, no? Ayan, kasi resistance na siya. So, tignan po natin kung siya ay makakapanik. Pero dito, so, siya ay anong candlestick ba to? So, parang ano, no? Shooting star, guys. Diba? Ayan, parang shooting star. Or parang ano pala. So, spinning top pala. Ayun, sorry. So, spinning top, ano? So, para siyang spinning top, guys. Ayan. So, dito, meron ba tayong trend? So, i-check po natin, ano? Meron bang trend? I-check natin. Okay, so, possible, ito yung trend. Ni, ano, no? FNI trend line 1, 2, 3, and 4. Okay, tapos yung ano natin dito,
Yung trend line naman sa baba, meron ba? So, check natin. So, I think wala. Meron ba? So, parang wala naman eh. So, dito. So, dito naman, medyo malayo. Okay, so medyo malayo rito sa may baba eh. Ayan. So, sa part na to, since meron tayo ditong gap up, diba? Ayan, so possible ma-fill dyan kung siya ay mag-pull back, no? Ayan. So, bali support is here. Okay. So, I think dito pwede sa part na to. Okay, dyan. 2.8, no? Pesos. Tapos, yung next is here. Ayan. Okay, around here, no? Sa 2.7 pesos. Diyan. Kasi, meron tayo ditong gap up na di pa na-filled. Ayan. So, possible ma-filled po yan, ano? Ayan. So, first support is here sa 2.8. Tapos, yung second is 2.7 pesos. Ayan. Tapos, moving average, 50. Okay, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman, ano? So, still intact pa naman din. 50, 100, and 200. Ayan. Tapos, kay cloud. Okay, so, pataas pa rin, guys. Si upper and lower cloud. So, bullish, no? Yung pagka ganyan. Pero, tignan natin kasi siya ay nasa trend line, eh. Okay. So, resistance na kasi yun, no? So, dito naman sa RSI. So, we have here possible siya ay, ano eh, high, lower high, eh, diba? Eh, pero tignan pa rin natin baka kasi tumaas pa to, eh. So, tapos dito naman, high, higher high. So, just in case na siya ibubuhusan, edi, very possible mag-play out to, no? Si bearish divergence, kasi pababa to, eh. O, diba? So, pababa yung kanyang trend dito kay RSI. So, what about naman kay MACD? So, we have here a fresh bullish crossover, no? Okay, kay MACD line and signal line. So, tignan natin kung makakapanik to sa may trend line. Si price action. So, dito naman, so, pataas pa rin ng pataas. So, yung support natin is pwede dito. Diyan, ano? So, sa part na to. Okay, around here. Okay, so let's save. Tapos, next natin si AR. AR. So, check natin to. AR. So, based dito kay AR, so, medyo sideways siya right now, ano? Diba? So, tignan natin sa 1 hour chart. Ayan, para mas kita. So, dito, okay, so, nalaglag na siya sa ating channel, ano? Diba? O, ayan. So, siya ay nalaglag na, guys, sa ating trend line or sa ating channel, ano? Okay. Oops, ayan. So, bali sa part na to, yung support natin is here. Support. Okay, so possible dito, guys. Ayan. 0.0029 ano, pesos. Support. Tapos, yung next support natin is here. 0.0026. So, yung first, 29. Tapos, yung second is 26. 0.0026. Ayan. So, let's go back sa daily chart. So, sa part na to, 50. Okay. So, medyo malayo. 100. Tapos, 200. So, still okay pa naman din, ano? Ayan. So, how about naman kay cloud? So, okay, cloud. So, medyo
flat, ano? Si upper and lower kasi nga siya ay wala pang higher high dito sa price action. So that's why si upper and lower cloud is flat, no? No, ayan. Tapos dito naman kay RSI, so medyo nag-bounce ng konti. 'Di ba? Pero still siya pa rin ay lower highs pa rin 'yan. High, lower, high, lower, high, lower, high. Bearish, ano? 'Di ba? Low, lower, low, lower, low, bearish. Ayan. So dito naman kay MACD, so medyo nagko-converge si MACD line and signal line. Ayan, so medyo delicate pagka ganyan yung itsura, no? Pagka guys nagko-converge. Ayan. Tapos dito naman kay volume, so wala pa rin tayong higher high sa part na to. So still siya ay bearish pa rin, ano? So yung kanyang trend is pababa. Ayan. So last natin is si PSEI. So i-check natin kung siya ay nakapanik sa may sinasabi nating trend line, ano? Yung sa may update natin. Ayan. So wait lang. At nagsasave. Ayan. So search natin PSEI. So check natin to. Weekly chart. So pangit pala pag sa weekly chart. So base dito still sideways pa rin eh. Ayun, tapos so para siyang hirap makapanik dito sa may 7,200. 'Di ba? So hirap na hirap guys makapanik. So yung support natin dito kay PSEI is here sa may 7,050, 7,050. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, dun po ang natin, support kay PSEI. Tapos, ang moving average, 50. Tapos, 100. So, still intact pa naman, Tapos, 200. Okay, good. So, what about naman kay cloud? So, dito kay cloud, so medyo flat din, si upper and lower cloud. Dahil, si price action is wala pang higher high. O, ayan, O, ayan. So, balikan natin to si price action. Tapos, punta tayo sa weekly chart. So, check natin to. So, based dito, okay, kung papansinin natin, Okay, so wala pa rin tayong breakout. At kung papansinin natin, para siyang nare-reject. So, we have here, downtrend line, 1, 2, 3, and possible ito ay 4. So, be ready guys, Pagka hindi sumang-ayon yung market sa trade natin. Ayan. So, let's go back sa daily chart. So, possible po sell-off, Ayan. So, tignan natin. Tapos, so, dito naman kay RSI, so, siya ay nasa support na ulit. Diba? So, double yan? Double bottom, Tapos, meron ba tayong trend? Just in case na meron, Okay, so, possible ito ang kanyang trend, So, we have here, since nung March 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, siya ay nag-retest dyan, pero hindi nakapanik, So, ito yun, yung sinasabi ko. So, siya ay nag-retest para makapanik, pero wala. Ayan. So, siya ay binuhusan din, Hindi ba? Tapos, so, kay MACD naman, so, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. So, bearish po pag gaganyan, Tapos, volume. So, medyo lilo to guys, O, diba? So, we have here 1, 2, 3, and 4. Lower highs yan, So, bearish pag gaganyan. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa inyong suporta at sa inyong panunod. See you po sa next video. Bye-bye!